Hi mga ka-farm, slight na bumaba si Miss Market noong Friday. Binabantayan pa din natin ang galaw niya above MA200. Tingnan natin kung magiging bullish ang ating index sa huling 3 araw ng trading ng month na ito. Check natin ang mga nag-breakout sa picks natin last Friday at check na din natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders! Welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. Ito po yung itsura nya. Pakihanap na lang po sa ating tutorial playlist. Na-explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano itina-transfer yung mga na-screen nating stock sa isang spreadsheet. Check muna natin si index mga ka-farm. So red siya nung Friday. Pero slight lang naman yung binaba niya, 36 points. So binabantayan pa din natin siya dito sa taas ng MA200 niya. Gusto natin mangyari kasi meron tayong resistance dito. Hindi na siya bumaba dito sa resistance na to o sa support niya na dito, and sa MA200 na din. So kung bababa man siya sa Monday, gusto natin dyan lang siya sa taas na yan and gumawa siya ng siguro maliliit na galaw dito bago siya mag-breakout or mag-breakdown. Sana mag-breakout para maganda kasi matagal na naman bearish yung galaw niya. Okay, yan yung binabantayan natin kay Miss Market. Sana maging bullish na siya. Check na natin yung ating mga nag-breakout last Friday. Si GMA7 tsaka si CLI. Check natin si GMA7. Actually guys, hindi ko napansin na nag-breakout yung dalawang to. Kasi nakakatamad mag-market nung Friday. Wala masyadong nangyayari. So, nag-breakout si GMA7. Ito yung breakout level natin sa kanya. 7.38. Buy tayo after niya mag-breakout, 7.39. Possible TP natin. Kinuha natin dito sa peak ng candle na to. Possible gain, 14.47%. Possible TP, 8.50. So, yung cut loss natin, check natin doon sa ating trade plan calculator kung babaguhin natin itong cut loss natin na 7.16. Maliit lang kasi yung ginalaw ni GMA7. Pero check na din natin. GMA7. Parang mula si GMA7. So, gagawa na lang natin siya ng bago. Muna patungan natin. Current price niya 7.48. So yun yung ating reference ngayon, 7.48. So ito yung stop niya, 7.25. So sa loob pa din ng ating Darvas box. So ito yung ating stop. Maganda kasi itong trail stop natin dito sa labas ng Darvas box eh. Para na-protect din natin yung gain natin. Stop natin 7.25. Okay, ayan yung option nyo guys. Kung mabalik siya dito sa Darvas box, kahit hindi nyo na paabutin sa 7.25, pwede na yan. Kasi na-invalidate na yung inyong bias dito. Kasi ang bias nyo dito, mag-breakout siya. So, nag-breakout nga siya. Kaso nga nang bumalik sa box, kaya pwede na kayo mag-cut dyan. Pero kung gusto nyo, pwede din namang hintayin nyo na itong 7.25. Kung
tingin nyo, tataas pa siya. Okay? Pero yun yung pinaka-allowance natin guys, maximum 4%. Meron siyang volume ng Friday, tapos RSI niya nasa 64. Actually, pwede man pumasok kay GMA 7. Gagawin nyo naman dito, week to week. For example, ito. Save ko muna. Ito na yung week niya. And then, ito yung breakout level nyo. Kung hindi kayo nakapasok nung Friday. Ang breakout level nyo dito, itong high nung candle na to, 7.50. So, malapit na din yan, guys. Tapos, ang possible gain nyo pa dito, 13% pa. Kagandahan kasi dito kay GMA 7, pagka breakout dito, medyo malayo na yung kanyang resistance. Ito may resistance siya dito, 780. Tapos yun na nga, dito na. Tingin ko dito din, meron dito. So ito multi-year high to, kung 7.61 October 29, 2015. So, multi-year high breakout to. So, yan yung mga gusto natin sa mga stocks. Multi-year breakout. All-time high. Una, 52 weeks high. Multi-year breakout. Tsaka all-time high. So, ito, multi-year high. So, okay pa din. And, babantayan natin kay GMA 7. Next natin, na nag-breakout si CLI. CLI naman, swing trade. Ito yung ating swing box, Farm Boss swing box. Breakout level natin dito, 5.67. Bibili tayo after niya mag-breakout, 5.68. Kung nag-breakout si CLI dyan nung Friday, red candle siya pero gain naman siya dun sa price niya. Possible TP natin dito, 6.22. Automatic dito sa taas ng ating big box. Possible gain, 8.77. Tapos natin dito, since maliit lang to, pero sige, lagay na din natin. Tingnan natin doon sa ating trade plan calculator, 1.60 lang yung, ano niya, yung gain niya. Kung kanyang current price is 5.70. 5.70 CLI. 5.52. Konti lang guys. So, gusto natin yung stop natin doon sa taas na ng Darvas box eh. Pero ito mabababa pa. Pwedeng hintayin na din tong cutters na 5.50 or itong 5.52 na stop. Option nyo dito, pag bumalik uli dun sa loob ng swing box natin, pwede na kayong mag-cut. Invalidated na yung breakout niya. Or hintayin nyo itong 5.52. CLI. Volume niya ng Friday below average. RSI 62.35. Tingnan na natin yung ating top 5 picks para bukas. March 29, Monday. Si RAK bumalik. Si LAN bumalik din. Converge. Si Win bago. Si B ang bumalik din si B. Tingnan natin si RAK. Si RAK gain din ng Friday eh. Kasi hindi siya nag-breakout. Actually, nag-breakout pala siya kaso nga nang bumalik. Nandito uli siya sa ating top 5 picks. Breakout level niya, 1.55. So, andun siya ngayon. 1.55. Bibili tayo after niya mag-breakout, 1.56. Possible TP natin, 1.75. Saan natin nakuha yan? Dito sa taas ng candle na to. Possible gain, 12.81. Cut-loss natin, nakuha natin sa ating trade plan calculator, 1.51. Volume na ng Friday, above average. RSI, 67.19. Kahit may volume to, tsaka RSI niya, above 17 bukas, small allocation pa din tayo guys. Kasi,
hindi pa nagpapakita ng strength si miss market natin or yung index natin. So, ayan yung plan natin kay Rock. Next natin, si Land. Si Land, nag-breakout na dun sa plan natin nung last time na naging top 5 picks natin to. Nag-breakout na siya dun. Kaso nga lang, maliliit lang. Pero meron pa tayong chance dito pumasok. So, gagawin naman natin dito, week to week. So, itong week na to, 3. Tataas natin yung ating support kasi itong week na to yung tinitingnan natin. Babago yung ating breakout level. Itong taas nitong candle na to. Itong 3 candle na to. Ang breakout level natin dito, 1.38. Bibili tayo after niya mag-breakout, 1.39. Possible TP natin dito uli sa taas ng candle na to. Itong high nitong candle na to, 1.58. Possible gain natin dyan. Malaki-laki pa din guys yung upside nito, 14%. Mababago na yung cut loss natin kay Rock. Bibili tayo ng 1.39. $1.35 ang cut loss natin kay Rock. 1.35. % cut loss. Volume ni Rock ng Friday, above average. RSI nasa 66. So kung may volume siya uli sa bukas and may RSI above 70 and nag-breakout, small location pa din tayo guys. Check nga natin to. Marami bang nagtitrade? So, marami nagtitrade kay Land. Sulit si Land pala to guys, sorry si Land pala. Land. So, madami nagtitrade kay Land. 1.23k yung nag-trade sa kanya. Yung trade sa kanya. Volume niya 11.71 million. So, okay din palang i-trade to. Kaso nga lang guys, ingat-ingat kayo dito kay Land. Kasi gumagawa siya ng malalaking wick. So, ilang beses niya yung ginawa yan guys. Huwag kayong papaiwan dyan sa taas. Pagka happy na kayo, especially dito sa bear market, benta na kaagad. Huwag nyo nang hintayin, muna kayong sumabay doon sa mga nagbebenta. Yan si Land. Next natin, Converge. Converge bumalik. Si Converge guys, mabagal lang gumalaw to medyo malaki yata yung market cap nito So 141 billion. So mabagal gumalaw to. Ano siya nung Friday, unchanged. So kung ano yung price niya nung Thursday, yun pa din yung price niya nung Friday, nung nag-close siya. Ito yung plan natin kay Converge. Kuhain natin yung high nitong candle na to. Guys, ginawa pala natin dito week to week. So, nag-breakout siya dito. So, tataas natin ng konti to. So, week to week pa din tayo. Ang ating breakout level naman dito sa taas ng candle na to. Yung high niya, 19.18. Bibili tayo, 19.20. Possible TP natin, 21.20 pa din. Possible gain 10.32%. Cut loss natin, mababago na to. Bibili tayo ng 19.20. 19.20. 18.60. Ang ating 4% cut loss.
So, konti lang tinaas niya. 18.60. Volume ni Converge nung Friday, below average. RSI niya nasa 62. Okay, small allocation pa din tayo kay Converge. Tingnan natin kung magbe-breakout siya bukas. Next natin, si Win. So, itong si Win, newcomer to. Bagong salta. Check muna natin kung ilan yung nag-trade sa kanya. 36 lang. Konti lang to guys, yung nag-trade sa kanya. So, ingat tayo dito. Gawa natin ng box. Ito yung ating Darvas box. Breakout level niya. Yung body ng candle na to. 2650. 0.2650. Bibili tayo after niya mag-breakout. 27. 0.27. Possible TP natin dito. Check natin. Guys, ito. Check nyo itong resistance dito Dalawang beses siya tinamaan. Check din natin itong peak na to. Possible gain. Dito 5% lang. Tingnan nyo yung resistance na yan guys. And dito 15%. Kuhain natin itong 15%. Tingnan natin reaction niya dito sa 0.28. Kung pangit yung reaction niya dito guys sa resistance na to, benta na. Pero ito muna yung target natin, 15%. Possible TP natin 30.50. 0.3050. Cut loss natin dito 2,700 tayo bibili. $0.26 dito sa loob. Guys, tingnan nyo yung price niya. Magkalapit lang yung breakout level niya tsaka yung cut loss. So, ingat dito kay Win. 4% cut loss. $0.26. So, maganda yung volume niya ng Friday. Above average. RSI niya nasa 61. So, yan si Win. Next natin. And yung last, si B. So, si B, nagbalik. Gain siya nung Friday. Ito yung plan natin kay B. So, si B, swing trade siya. Meron tayong big box and then yung swing box natin. Itong small box. Farm boss swing box. Breakout level natin. 0.0860. Bibili tayo after niya mag-breakout. 0.0870. Possible TP natin, Matic, yung ating taas ng big box. Possible TP, 0.0950. Possible gain. Ano tayong possible gain dito nasulat? Possible gain natin dito. 10%. Cut loss natin, nakuha natin sa ating trade plan calculator, 0.0840. Volume niya ng Friday, below average. RSI niya nasa 58. And yan yung ating top 5 picks para bukas guys. So, ganun pa din guys. Ingat pa din sa pag-trade. Hindi pa din nagpapakita na strength yung ating market. Small allocation. Or pwede ding ano muna tayo, pahinga.
malapit na naman yung bakasyon. Pwede kayong mag-virtual or kung mag-trade kayo, small allocation guys ha. Yun tayo sa ating quote. The big money is not in the buying and selling, but in the waiting. So, ayan guys. Patience pa din ang best weapon natin dito sa trading. By now, kung naranasan mo mag-trade nung January last year, madami ka ng lessons na natutunan. Isa na dito ay yung market cycle. So, ano ba yung market cycle natin guys? Check natin yung ating index. Si Miss Market. Ano ba yung market cycle? So, kung nag-trade ka nung January last year, naabutan mo yung pagbagsak ng ating market. So, ito, distribution. Distribution, tas markdown. So, yung cycle niya. Pero, umpisahan nga natin sa umpisa, guys. Ito na natin umpisahan. So, ito, accumulation. Kaso nga lang, bumagsak siya ng mataas eh. So, maikli na yung accumulation niya dito. So, may accumulation siya dito. And then, yung markup. Markup. Sulat nga natin guys para accumulation. Kung dito ko nag-start January, dito ko nag-start sa January. So, distribution na to guys eh. Ayan, pababa. Distribution, tapos markdown. Bumaba na siya. Tapos, start ulit ng cycle. Accumulation. Ito, accumulation siya dito. Diyan bumibili yung mga nagbobodega. And then, papataasin yung price. Accumulation, tapos markup. Ito naman yung markup. Itong phase na to. Markup. Tapos ito, distribution na uli. Dito sa taas. Itong accumulation tsaka distribution nito, maikli lang. Siguro ganun yung nangyayari pagka medyo mataas yung, mabilis yung pagtaas ng stocks. Kasi ito, March. Tas June. So, mga March, April, May, June. So, 4 na buwan din to pag-angat niya. Markup. Itong pag-angat. And then, distribution. Itong parang itong plot dito. Buwitan natin. Distribution. After ng distribution, markdown na naman. So, ito, bumaba yung market. Yan. Markdown. So, ayaw mo nang nandiyan ka. Ito ang gusto natin, guys. Ito, okay lang dito. Pag nag-accumulate siya, accumulation stage, gusto natin nandito tayo. Kaso nga lang, erratic pa din yung galaw ng market dito. Parang nagre-range trade ka dito. Maganda dito mga range trade, mga bounce play. Sa mga, ano naman, breakout trader, ito yung gustong-gusto natin. Itong markup, itong pataas. Ito yung gusto natin. Itong bull run na to. Distribution. So, makikita mo siya. Parang uli siya. Nag-range uli yung price niya. Kaso bumababa. Gumagawa na siya ng lower lows, lower high. So, mararamdaman dapat natin to. So, dapat yung nararamdaman natin. Bago mag-markdown. Ayaw natin nandito tayo. And lalong-lalo na, ayaw natin nandito tayo. Itong markdown na to. Ubusan ng pera dyan. So ito, cycle uli. Pwede na tayong pumasok pag nagaganito na yung market. Ito. Pwede tayo dito maglaro ng bounce play, swing trade, tsaka range trade.
Yung mga breakout trades dito, hindi pa masyado maganda kasi madami pa diyang false breakout dito sa accumulation stage. Kasi ito, markup uli. Ito yung gustong-gusto natin, mga breakout trader. Kung breakout trader ka, nandito ka. Ito yung pinagkakitaan mo. Dapat malaki kinikita mo dito. Dito sa stage na to. And then, makikita mo naman uli dito, pag gumagawa na siya ng lower low, ito, yung area na to, yung ginagawa niya ngayon, guys. Ito na yung distribution pace niya dito sa part na to. Uwitan natin. Ito. So, hindi na siya makataas dito sa ating high. Parang flat yung high niya. Tapos gumawa siya ng lower low dito. So, ito na yung indication na makamalapit na tayo sa markdown. Or tama, sa markdown. So, ngayon, nasa markdown tayo. So, ayaw natin nandito tayo, nagtitrade tayo dito kasi bihira lang yung mga plays dito sa markdown. Gusto natin mangyari dito kay Miss Market, mag-accumulation pace uli siya. Ganyan. So, range trade, pwede na uli dyan. Range trade, bounce play, swing trade. Pero, bihira pa din yung breakout trades. Yung naging successful na breakouts. Pero meron ng mga outlier dito sa mga accumulation stage na to. So, ayun, pag ganyan na yung ginagalaw niya, ready ka nang pumasok. So, pasensya lang guys, dito sa ating market. Dapat alam nyo itong market cycle na to. Para hindi tayo nagugulat. Naggagawa na siya ng lower low, dapat wala na tayo dito. Kasi parang start na yan ng kanyang markdown. Kasi ito distribution na markdown. Ayaw natin to. Gusto natin yung accumulation tsaka yung markup. Distribution, dapat lumalabas ka na din ng konti. Pakonti-konti na lang yung price mo. Pakonti-konti na lang pala yung trade mo dito. Paulit-ulit lang yan guys. Kaya kung may patience ka, hintayin mo lang yung markup stage tsaka yung accumulation stage. Then dun mo gatasan si Miss Market. And wag kang papagatas dito sa distribution pace. Tsaka dito sa markdown pace niya. We make big money through waiting. Hintay-hintay lang. Okay guys, sana may natutunan kayo today. Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel. Like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.